awit 119 verse 106. 119. Ang sabi ko dyan, totoo ang lahat ng inyong salita at ang inyong mga utos ay makatuwiran, mapakaitan. At gusto ng Diyos ang kanyang mga salita. Dahil na po kayo makaupo at isang magandang gabi po, mag-isama na sa online, isang magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Ganda po ba yung gabi? Amen! Ayan. So ngayon po, maraming balita, di ba? Ngayon sa radyo, sa TV, sa mga dyaryo, or some other platform, dami po na mababasa tayo ng mga balita or mga kung ano-ano. Pero hindi po natin alam kung totoo o mga fake news na. Mas marami ang fake news. Kaya hindi ko natin alam kung ano na po yung paniniwalaan natin, kung ano po ba yung totoo, ano yung hindi. Ito ba? Maging sa mga kasama natin kuminsan, hindi tayo nakakasiguro kasi yun na yung talagang pagkakatiwalaan natin sa mga sinasabi. Ito ba? Even sa church mismo. Ito ba? Yun po, marami yung walang word of honor sa panahon na to. Hindi po yung word po nila hindi reliable, hindi mapagkakatiwalaan, hindi kasi po madalas na hindi totoo ang sinasabi. Kaya mahirap magtiwala sa panahon po natin. Kaya nga diba sa korte, yung bawat witness sa mga nagawa, pinapasumpa talaga sila di ba? Nakapatong pa sa Bible di ba? Bible, pinagpapatungan. Para para magsabi ng totoo. Pero, totoo ba lahat din yung nag-witness? Hindi pa rin. Kaya may mga nakukulong na walang kasalanan. Di ba? Kasi yung mga witness pag nabayaran yun, wala na. Kahit tanong pa yun, wala na. Diba? Kaya po yun ang nakakalungkot. Pero salamat sa Diyos at mapalad tayo. Kasi meron tayong salitang pwede panghawakan na totoo. Amen po ba? Amen. Yun po, alam po natin, meron tayong mga salita na pwede natin panghawakan, mapagkatiwalaan, maasahan sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Katulad ng tinapis natin, diba? Yun yung word ng Lord na hindi magwawakas. Walang katapusan, diba? We can rely on God's word. Yun po ang importante sa atin. We can depend on it because ano yung topic natin? Nothing but the truth. Yan. Yun po yun. Kaya mapagkakatiwalaan po natin because it has nothing but the truth. Lahat po ng nakasulat sabi doon sa text natin, totoo ang lahat ng iyong salita. Yun po. Bakit? Ay Diyos yung nagsalita totoo ang Diyos, di po ba? All truth, yung salita ng Diyos, walang kasinungalingan. Kaya mapapanagdigan natin at mapagkakatiwalaan. Sabi sa Kawikaan 30 verse 5, Kawikaan 30 verse 5, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng pananggang sa mga umaasa sa kanyang pag-iingat. Amen. Diba? Mapagkakatiwalaan daw. Pwede siyang panangga. Pwede siyang shield. Kumbaga, sa mga lahat ng nagtitiwala sa kanya, pwede natin gamitin yung kanyang salita, yung salita ng Diyos na panangga. Yun po yung mag-iingat po sa atin. Sige po, a word of God is flawless. That is why it is very important po and essential in our life. Mahalaga po yung salita ng Diyos na pinag-aaralan natin ngayon. Na hindi po tayo nandito na wala lang dating yung salita ng Lord. Dapat po, pinapahalaga natin po yan. Dahil nga po, mahalaga ito sa buhay po natin at kailangan po natin. So, tanong, what benefits can we have
in God's Word. Ano ba yung mga benefits na makukuha po natin sa salita ng Diyos? Bakit po? Bakit daw po ito pakinabang sa atin? Bakit importante ito sa atin? Ano yung pakinabang ito? Number one, Give us wisdom. gusto po ba natin ng wisdom? Amen. Tayo, kailangan natin ng wisdom, dito ba? Yan po. Kaya kailangan po ay salita ng Diyos. Yung wisdom na nagmumula sa salita ng Diyos. Ngayon po yung kailangan natin. Kaya dapat patuloy tayong umaatin. Patuloy tayong nasa gawain ng Lord. Patuloy tayong nagme-meditate. Patuloy tayong nag-aaral. Patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Para kung gusto natin ng wisdom, dito tayo. Patuloy tayong umatin. Napalad tayo kapag may wisdom tayong mula sa salita ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 3:18, Kawikaan 3:18, mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Amen. o ganun daw po ang isang tao na may karunungan mula sa Diyos. Para diba, parang yung punong kahoy na nandun mismo sa tabi ng batis, ng ilog, yung laging dumadaloy po, diba, nagbubunga daw po ang ganyan na tao pagka ang salita ng Diyos ay nasa atin. Kaya mapalad po tayo. Po, mapalad po ba tayo? Amen. Yes. Sa ibang version, ang sabi po dyan, mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuhay at mahabang buhay. Yan po sa ibang version sa ESN po. Ano yung binibigay? Mahabang buhay. Mabuti at mahabang buhay ang ipinagkakalob na may karunungan na mula sa Diyos. Kung patuloy po na bubunga sa ating salita ng Diyos, siyempre magkakaroon tayo ng maganda, mabuti, mahabang buhay. And number 2, ano pa daw po? Bakit? Ano yung benefit na binibigay sa atin? It gives us ordinances or instructions to follow and obey. So, yan po, yung mga salita ng Lord, mga ordinance siya po yan, mga utos po yan, yan po yung mga tagubidin na dapat nating sinusunod. Binibigyan tayo ng instructions sa bawat araw, di ko ba? Kaya pag umaga pa lang, di ba, dapat nag-pray tayo para makuha natin yung instruction ng Lord through His Word. Hindi basta tayo, hindi tayo nagbabasa ng Bible, wala po tayong instruction sa bawat araw. Kaya everyday dapat nagbabasa po tayo ng Bible para makita po natin ano yung gusto ng Lord na gawin natin sa bawat araw. Yun po kaya mahalaga po yung instruction para masunod po natin ng tama at ayon sa kanyang kalooban. Hindi po tayo maliligaw pag ang instruction ay galing sa Diyos. Amen, diba? So, in order to be on the right path, yung Word of God po, yung instruction po niya, yung dapat natin gawin at dapat natin sunod. Dapat natin, yung way, yun po yung way to go at makuha po natin. Kaya we need to follow the Word na po, para lang sa ganon, maging maayos po ang buong maghapon natin. Amen po ba yan? Sabi na, awit 191 o 5106. Awit 119, verse 105, salita mo yung isang araw na sa aking ipatubay, sa landas ko laraanan, ibuwalag na tumatay. Verse 106, tingnan pa ako, ang utos mo ay susunod. So, pa din po ang tuntunan na inaaral mo. Amen. O, diba? Ito ay isang tanglaw sa atin. Isang patnubay. So, kaya maliwanag yung instruction na nabibigay sa atin. Bakit? May tanglaw po eh. May ilaw eh. Kung saan kadaraan eh. Di ba? Naliliwagan natin tayo kapag nababasa po natin, naririnig po natin yung salita ng Panginoon. Minsan may problema tayo, nasusolve yun. Di ba nagliliwanag yung kaisipan natin? Kung naggalit tayo, nawawala yung galit natin. Bakit naliliwanagan po tayo? Through God's Word. Nararanasan niyo po ba yan? Amen. Yun po, sapagkat liwanag ito na tumatanglaw daw po sa atin. So ano man yung
pinagdaraanan natin, nasa matitinding pagsubok man po tayo, may karamdaman, kawalan, kakapusan, may salita ang Diyos na pag-apat dyan sa lahat ng yan. Para maliwanagan po tayo, mabigyan tayo ng kapayapaan po, di ba? Basta nagbabasa o nakikinig tayo o dumadulo tayo. Yan po ang napaka-importante sa salita ng Diyos. Ang number 3, ano pa daw po? Ang benefit? It brings renewal in us every day. Nababago na ba tayo araw-araw? Nababago tayo kasi sa dami na ng wala na makakilala tayo sa Lord. Ang dami ng word of God na narinig po natin. Dapat bagong-bago na po tayo. Di ba? Dapat wala na po yung ibang kumbaga may naalis na po dapat sa atin ng mga bad characters. Hindi yung sasabihin mo, ganito ako pinanganak, ganito na ako mamamatay. Ay, mamamatay ka talaga. Diba? Saan? Like that, no? O, kasi ayaw mo mabago eh. Pero kailangan may pagbabago sa atin. Sayang naman yung pagdalo natin. Wala nang palang mangyayari sa buhay natin. Amen. Di ba? Yun po yun eh. Hindi yung aasahan natin yung mga material na bagay na makukuha natin sa church or sa pag-atid. Hindi po yun. Spiritual at kailangan po natin kaya tayo nagtatapuloy. Yung mga material, pera, kikitain mo yun eh, trabaho ka lang. Pero yung salvation, kikitain ba natin? Hindi tayo magdadalo, hindi tayo. Di ba ba? Binigay na nga yan ng libre, kailangan lang work it out. Hindi pwede pabayaan mo yung salvation na yun. Amen po ba? Amen. Yan, nagkakaroon tayo ng pagbabago araw-araw. Kung nai-apply po natin lahat ng narinig natin, lahat ng nababasa po natin na salita ng Diyos. We are being renewed every day kung ino-obey natin. Hindi lang natin pinapakinggan. Bandalo nga dati. At sinusunod ko ba? Or pinipili mo lang kung ano lang yung gusto natin sundin. Ito, huwag mo na ito. Pasin mo na yan. So, hindi po tayo makakapasa sa Panginoon pag ganun po yung sistema po natin. Amen po? Kaya kailangan po natin, para na sa ganoon, magkaroon nga po tayo ng wisdom. So, saan daw po tayo nire-renew? Letter A, saan tayo? It strengthens our spirit. Nare-renew yung spirit po natin every day. Once na nakakarinig po tayo ng Word of God, lumalakas yung ating spirit that brings forever gladness. Ayun po yun, di ba? Yung nagkakaroon ka ng kagalakan kahit ang bigat ng problema mo. Nakukuha po ba natin gano'n? Na magalang pa rin? Kahit may problema at wala kang pera, di ba lagi? Masaya. Yun, ang buhay ng Kristiyano. Masayang tunay. Ano, dapat, di po ba? Hindi yung para sinasabi pinagsakulban tayo ng langit at lupa. Dapat wala na po sa atin yung mga ganyan-ganyan. Amen po. May Diyos po tayo at yung salita niya nasa atin. Amen po. Kaya dapat, pinapalakas po at pinapatibay nito yung ating espiritu. Yung panloob na kagalakan, hindi yun lang yung nakangiti ka, pero crying in the inside. Dapat hindi gano'n. Yung kagalakan natin, within talaga, nasa loob po talaga. Yun ang nabibigay po ng salita ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 4:16, 17. Dalawang Korinto, 4:16. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na kuminti na ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Verse 17, ang hadya at ang daliang kapigati ang panas namin ngayon. Ang kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. So, yan po talaga yan nadudulot, diba? Yung kagalakan, walang hanggan, walang katulad ng kagalakan. In spite na sobrang hirap, kung nabasa naman natin kung ano mga pinagdaanan ni Apostol Pablo at ng mga kasama niya, hindi po ba? Talagang sobrang niya, sabi nga niya, diba? Na parang nasisiraan na sila ng loob. Nahihina na yung loob nila. Pero, yung spirit nila ang siyang lumalakas. Dahil sa pangako ng Lord, sa salita ng Panginoon, kaya sila nakakapagpatuloy
Dahil alam nila, madali lang yan. Parang dalian lang ito. Lilipas din yan. Ano ang problema? May solusyon. Matatapos din. Amen po ba? So yun lagi nasa isip nila kung ano yung salita ng Panginoon. Kaya, nandunod sa kanila, nagbubunga ng kagalakan sa kanila. Yung salita ng Panginoon. So, dapat ganun din po tayo kung sinasa puso po natin yung ating mga nababasa, napapakinggan, nararamdaman po natin yung kapuspusan ng kagalakan ng Panginoon. Ikaw may kapayapaan ka kahit sabihin mga sabi nga wala kang pera. Di po ba? Hindi naman yun talaga magpapasaya. O kailangan natin siya. Pero hindi naman doon nakafocus yung attention natin. Sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, para magkaroon pa ng pera. Amen po ba? Amen. Ano tayong inire-renew sa atin? Letter B. It renews our everyday physical strength. So, hindi lang spirit, pati yung physical strength natin na-renew. Napapalakas tayo. Every day, basta po, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Nagiging kalakasan po natin. Yung sabi sa Isaiah 40, verse 31, Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi maghihina. Amen. So, yun po ang nagagawa ng salita ng Diyos sa atin. Basta tayo nagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga salita, hindi daw po tayo magkakaroon ng kapaguran. Kaya po, kahit diba, yung iba nga, tulad sister, lagi natin, example yan dati si Sister LV na nasa Santa Rosa, maglalakad, makapagsuka lang. Ito kaya niya. Mas minsan yung malapit lang sa church, hindi pa makapag-church. Di pa ba? Yes po. Pag kulang po tayo sa Word of God, kita natin si Sister LV, halos lahat ang Bible study, inaakinan mo. Kaya, nung yung palakpasan. So, nag-a-attend po yun. Sa St. Joseph, nag-a-attend. Sa Hala, sa Kalalay. Sa hindi na po yun. Kaya po, anak, physically and spiritually. Kaya ba natin yun? Ay, online na lang ako. Online na lang kami. Nakakapagod pumunta sa bayan, sa sa pamilya, di ba? O kaya po kung minsan, mapapagod din ang Diyos sa atin. Nalang po yun, di ba? Give and take, di ba? Yan, at yun po yun. Dapat po, both physical and spiritual strength, kayang palakasin at patibayin ng salita ng Diyos. Yan, napakahalaga po nito sa buhay natin. At pang-apat, ano pa daw po ang benefit dito sa atin? It gives us defense against the enemy's force. Kailangan po ba natin ng depensa? Amen. Yan, mahalaga po yan. Kaya sabi nga kahapon ni Bishop, yung message kahapon, hindi lang naman tayo puro depensa. Pero pag depensa po natin, ito diba, bigyan tayo ng lakas araw-araw at iniingatan tayo para makalaban. Sabi po, tingnan po muna natin ito. 2 Thessalonica 3:3. Sir Karen. 2 Thessalonica 3:3. Pero tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa diablo. Yan. O, yung salita ng Lord ay siya nagpapalakas din sa atin para makalaban po. Yun po yung depensa natin, yung word of God. Yun po yung dapat ginagamit natin. Pagtaboy sa lahat ng gawa ng demonyo sa buhay po natin. Marunong ba tayo mag-cast out? Amen. Yun, paano depensa natin? Ano ginagamit natin? Word of God, di ba? Yun po, ang mahalaga po yung na depensa po natin. Pandapat po natin sa anumang persa ng demonyo. At higit sa lahat, we have the sword of the Spirit. Ano ba yung sword of the Spirit? Sino nakakaalam?
Sword of the Spirit, basahin natin sa Efeso 6:17. Suot ninyo. Father Mark. Father Mark. Efeso 6:17, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano daw yung Sword of the Spirit? The Word of God. Yun po yun. Sword, di ba? Yun yung pagdepensa natin. Hindi lang yung shield of faith. Or pag shield daw of faith, puro ka lang tangga. Puro ka lang na tangga. Dapat lumalaban tayo. Kaya meron tayong Sword of the Spirit, which is the Word of God. Diba? Kailangan meron pa tayong Word of God. Yun po yung panglaban po natin. Yun po yung pandepensa po natin. Para yung salvation po natin, hindi po mawala tayo sa amen po ba? Dapat dinedepensahan po natin yan. Gugulog ang devoted na, nabayaan ka na ng Diyos mo, ikaw ahal ng Diyos mo. So, dapat alam po natin dumipensa. Hindi po ba tayo mahal ng Diyos? Mahal. Dapat po ganun. Payuan po natin na mahal ako ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Po. Tayo na kung may mga, di ba, minsan yung nakakapagpahina sa atin na sidisin tayo ng demonyo. Basta meron tayo nagawang mabigat sa kasalanan. Kala natin talaga nawawala na po tayo sa Panginoon. Pwede tayong magkasala, humingi ka lang ng tawad, nandun ang kapatawaran ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag natin condemn yung sarili po natin kasi mahal tayo ng Diyos. Yun nga lang, mag-ingat tayo kasi may consequences. Yun yun. Hindi ko, okay lang magkasala, meron na rin sabi sa akin. Ano pa daw yun, may mga pastor daw na mga kapatid or family sila. Pwede naman daw yung gumawa ng kasalanan. Kaya nga daw yung may 1 John 1:9. Tama po ba yun? Mali. Tama ba yun? Ang gumawa ka ng kasalanan, total, may 1 John 1:9. Hindi po. Hindi tama yung gumawa. Nakakagawa. Ganun po tatandaan natin, nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkakamali tayo, kaya nandun ang 1 John 1:9. Kasi ganun nga kabuti ang Lord. Pero, tandaan naman natin, may consequence pa rin. Lahat ng pagkakamali, lahat ng kasalanan, may kaabdi at nakaparusa. Hindi ba yung parusang mabigat? Depende sa kasalanan na gagawa po natin kung ano yung consequence ang bibigay ng Panginoon sa atin. Kaya huwag tayong maglaro sa kasalanan. Hindi po tayo. Yun po yun. Hindi nila alam na. Kaya nga yung talaga sinasabi na one save, always save. Na kahit gumawa ka ng kasalanan, okay lang. So, hindi po yun. Hindi po gano'n. Kasi once na talagang save tayo, once na talagang tinanggap mo ang Lord, hindi ka gagawa ng kasalanan. Amen. Amen. Alam mo, ayaw ng Lord ng kasalanan, hindi ka gagawa. Hindi nga talaga tumanggap. Kaya, save talaga. Once save, always save. Kung talagang tinanggap mo siya, dahil hindi ka gumagawa ng kasalanan. Hindi ka talaga. Hindi po ba? Hindi yung one save, always save na pwede kang gumawa ng kasalanan. Hindi po yun. Iba po yun. Amen po ba? Amen. Kaya po ba yun? Amen. Kaya yun po dapat palagi nakakagawa naman tayo ng kasalanan, magsisiyang tayo ng taingan, tainting, at huwag kang ulitin. Amen. Hindi yung repeat and repent and repeat again. Repent. Nakuha yun. Di ba? Repent, repeat, repent, repeat. O, paulit-ulit lang yun. Di ba? Pag dumating ang Lord na nalo ka sa repeat. Nalo ka sa repent. Ano na yun? Di ba ba? Kaya po, para ma-avoid po natin, dapat daw po nasa puso at isip natin ang salita ng Panginoon. Yun po yung panlaban natin sa demonyo. Katulad ng Panginoon, diba? 40 days, 40 nights, nag-ayunin siya. Dumating ang Diablo, di ba ba? Ilang beses siya tinukso. 3 beses siya tinukso. Pero ano nangyari? Ano ba ginamit niya? Ano pinag-depensa niya? Puro word of God. Yan po yung ginamit niya. Kayo po, anong ginawa ng demonyo sa Matthew 4:11?
Ano daw? Iwan siya ng Diablo. O, diba? Gusto niyo bang iwan tayo ng Diablo? Amen. Dapat salita ng Diyos, alam po natin. Kasi may minulong niya sa atin, dapat alam natin kung ano yung pang-depensa natin para layuan po tayo. Ganun ang ginawa ng Lord eh. Lahat ng sinabi sa kanya, word of God din ang katambahan. Word of God din ang ginagamit ng Diablo eh. Di po ba? Amen. Alam din niya ang word of God, kaya nga dapat marunong tayo. Kasi pag nadaig po tayo, wala na. Di po ba? Kaya dapat marunong din po tayo kasi no match ang Diablo sa salita ng Diyos. Diba? Sa alam natin ang salita ng Diyos, wala siyang magagawa. Kasi alam niya ang word of God. Alam niya kung ano yung katotohanan. Kaya dapat lagi po tayo mag-memorize. Pag sinabi ko kaya mag-throwing the verse ako, meron na ba kayong nakalanda dyan na pang-verse, na pang-throw? Ilan yata sumunod na. Dapat lagi po tayo may ganyan, di po ba? Kaya pasalamat po tayo sa Diyos for His Word that gives us, ano daw, ang binibigay sa atin. Number 1, ano daw po? Wisdom, ordinances, renewal, and the rest. Ano po yung red? Word. Yan. Word. Yung word of God, ang binibigay wisdom, ordinances, renewal, and defense. Para matandaan niyo po kung ano po yung words of God. Kaya value po natin o pahalagahan po natin yung salita ng Diyos kasi kailangan po ba natin yan araw-araw? Amen. Kailangan ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Kung paano daw po kumakain itong physical natin araw-araw. Ganun din dapat yung ating spirit, yung ating kaluluwa. Sabi po sa Matthew 4:4, Mateo 4, verse 4. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen. So, hindi lang po yung kain ng kain sa bibig. Kahit dapat kain din po yung kaluluwa po natin. So, kung magiging na, pakikinig, pagbabasa ng kanyang mga salita. Bakit kailangan natin ang word of God? Sabi sa John 1:1. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano daw po yung word? God. Sabi sa Tagalog, ng pasimula ay naroon na ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya mahalaga yung salita, bakit God Himself po yung word na po. Kaya yun po ang kailangan natin. We need to value the word because the word yung word of God ay God Himself. So, pahalagaan po natin lahat yung naririnig natin, nababasa po natin, ingatan po natin sa ating puso at sundin hanggang magbunga sa ating buhay. Sabi sa Lucas 8:15, hinagtas po natin. Ngunit ang mabuting lupa, hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. No. At iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso. At pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y tumunga. So yun po yung mahalaga doon po na hindi nga lang natin basta ito pinapakinggan. Sabi nga, pagsikapan daw po natin sundin yung ating mga narinig, iniingatan sa puso natin at pinagsisikapan po natin masunod po ito. So yan po ang napakahalaga. Kasi alisin na daw po natin yung ating mga pusong bato. Kung meron pa dyan mga pusong bato, upang hindi na sa tabing daan o sa dawagan, mahasik yung mga salitang hinahasik po sa atin every Monday, every Sunday. Di po ba? Dapat pag hinasik yung salita ng Diyos, yung puso natin ay matabang lupa. Hindi po yung dawagan, hindi po yung damuhan, hindi po yung hindi yung nasa tamindaan lang. Pag dumaan yung ibon, pinukat na, wala na. Ay, paglabas natin ng pintuan ng tech, wala na. Natukan na ng ibon. Kaya pag pumunta tayo doon, talaga yung puso natin, yung spirit natin, hanggang tumanggap
ano man ang sasabihin ng Panginoon. Hindi yung pag sasaktan tayo, hindi na ako mabalik. Para sa Bible study, pag umaatin, yung bad character ang naaatinan. Kaya kala pinapatamaan. Lagi nilang ganyan, puro negative. Eh, hindi naaatin sa susunod. Yung positive, hindi narinig. Kaya lagi na, galit na galit sa teacher. Puro na lang ganyan yung puro ng teacher. Eh, paano hindi sumusunod, hindi sumunod, hindi na kumatin ng sumunod, hindi narinig yung para mabago yung bad character niya. O, yan po yun. Dapat, lagi po tayo umatin. Ayan po ba? Yes. Kaya to yung yung puso nagiging bato. Hindi na mataniman. Importante po yung puso po natin. Ay, matataniman para daw po magbunga sa buhay po natin. Ako, ayan, hindi tayo kami babago. Kasi nga, hindi naman po nakakapasok yung salita ng Lord sa puso natin. Hindi ba nasa isip natin? Kaya yung matatanggap po natin mga verses na yun, ago po natin sa puso. Mer, nakita ko nakatapong-tapong ba dyan. Dati na yung mga verses na binabasa ko. Tapos, iniiwan na lang. Mahalaga po yan. Ngayon natin, nalaman natin ang salita ng Diyos po ay Diyos Kristo. Kaya dapat tinatabi natin. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Amen. Yan po. Nothing but the truth. Ano po yung nothing but the truth? Ang salita ng Diyos.